Mga kababayan, habang marami ang nag-aakala na unti-unti nang kumakalma ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran matapos ang ceasefire nitong nakaraang mga buwan, isang bagong pangyayari ang muling nagpagulo sa sitwasyon. At ngayon, muling nakatutok ang buong mundo sa Middle East matapos ang panibagong airstrike ng Israel sa loob mismo ng teritoryo ng Iran. Ano nga ba ang totoong nangyari? Bakit mahalaga ang target na tinamaan? At paano nito maaapektuhan ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos? Alamin natin. Noong ika-8 ng Hunyo, muling nagsagawa ng operasyon ng Israeli Air Force laban sa isang mahalagang pasilidad sa Iran. Ayon sa mga ulat, tinarget ng mga Israeli fighter aircraft ang bahagi ng Karun Petrochemical Company na matatagpuan sa napakalaking Mashhar Petrochemical Complex sa lalawigan ng Khuzestan sa timog-kanlurang bahagi ng Iran. Makikita sa mga kumalat na video online ang makapal na itim na usok na umaakyat mula sa mga storage tank ng pasilidad. Ang eksenang ito ay agad nagdulot ng alarma hindi lamang sa Iran kundi maging sa mga bansang nakatutok sa lumalalang sitwasyon sa rehiyon. Mahalagang tandaan na ito ang unang pagkakataon na muling tinamaan ang isang Iranian petrochemical facility mula nang magkaroon ng ceasefire noong Abril. Sa katunayan, ang parehong rehiyon ay nakaranas na rin ng matinding pambobomba ilang buwan na ang nakalipas kung saan malaki ang naging pinsala sa Bandar Imam Complex, isa sa pinakamahalagang sentro ng petrochemical production ng Iran. Ngunit bakit ito tinarget ng Israel? Ayon sa opisyal na pahayag ng Israel, ang Karun Petrochemical Facility ay hindi lamang ginagamit para sa ordinaryong produksyon ng kemikal. Ayon sa kanila, may mga materyales umano rito na ginagamit sa paggawa ng mga pampasabog at mga bahagi ng missile systems ng Iran. Sa madaling salita, itinuturing ng Israel ang lugar bilang isang dual-use facility. Ibig sabihin, kahit may sibilyang gamit ito para sa ekonomiya at industriya, maaari rin umano itong magbigay ng suporta sa kakayahang militar ng Iran. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit ng Israel ang ganitong argumento. Noong mga naunang pag-atake sa mga industrial facilities ng Iran, paulit-ulit nilang iginiit na maraming pasilidad ang may direktang koneksyon sa missile development at iba pang programang militar ng Tehran. Subalit para sa Iran, ibang kwento naman ito. Para sa pamahalaang Iranian, ang mga petrochemical facility ay bahagi ng kanilang pambansang ekonomiya at pangunahing pinagkukunan ng kita. Kaya naman ang anumang pag-atake sa mga ganitong infrastruktura ay itinuturing nilang direktang pag-atake hindi lamang sa kanilang industriya kundi maging sa kanilang pambansang soberanya. Para mas maintindihan natin ang bigat ng sitwasyon, balikan natin ang mga nangyari nitong unang bahagi ng taon. Mula Pebrero hanggang Abril, nagkaroon ng matinding sagupaan sa pagitan ng Israel at Iran. Hindi lamang ito simpleng palitan ng missile strikes. Umabot ito sa punto kung saan nagsagawa rin ng Estados Unidos at Israel ng malalaking operasyon laban sa ilang military at nuclear-related facilities ng Iran. Bilang tugon, naglunsad din ng Iran ng iba't ibang hakbang na nagdulot ng malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Isa sa pinakamalaking pangyayari noon ay ang pansamantalang pagsasara ng Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang rutang pandagat sa buong mundo. Malaking porsyento ng pandaigdigang supply ng langis ang dumadaan dito araw-araw. Kaya noong naapektuhan nito ng kaguluhan, agad na nagtaasan ang presyo ng enerhiya at nagkaroon ng pangamba sa mga financial market. Dahil dito, maraming bansa ang nagtulungan upang maibalik ang katatagan sa rehiyon. Nagkaroon ng ceasefire noong Abril at umasa ang marami na magsisimula na ang mas seryosong pag-uusap para maiwasan ang panibagong digmaan. Ngunit ngayon, tila muling nanganganib ang marupok na kapayapaang yun. Ang Mashhar ay hindi basta ordinaryong lungsod lamang. Isa ito sa pinakamahalagang sentro ng petrochemical industry ng Iran. Dito nakapaloob ang iba't ibang planta, export facilities, at infrastrukturang nagbibigay ng malaking kita sa ekonomiya ng bansa. Kapag naapektuhan ang operasyon sa lugar na ito, hindi lamang lokal na produksyon ang nasasaktan. Posibleng bumaba rin ang kakayahan ng Iran na mag-export ng mga petrochemical products sa pandaigdigang merkado. Ito rin ang dahilan kung bakit seryosong usapin ang naturang pag-atake. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang mga negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Bagamat hindi direkta sa maraming pagkakataon,
may mga bansang tagapamagitan gaya ng Oman na tumutulong upang mapaglapit ang dalawang panig. Gayunpaman, marami pa ring hindi pagkakasunduan. Isa sa pinakamalaking usapin ay ang nuclear program ng Iran. Nais ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito na magkaroon ng mas mahigpit na limitasyon sa uranium enrichment ng Iran upang matiyak na hindi ito makagagawa ng nuclear weapon. Sa kabilang banda, nais naman ng Iran na alisin ang maraming economic sanctions na matagal nang nagpapahirap sa kanilang ekonomiya. Humihingi rin ang Tehran ng iba't ibang garantiya, kabilang ang pagpapalaya ng ilang frozen assets at iba pang hakbang na makatutulong sa kanilang ekonomiya. Dahil dito, mabagal ang usad ng mga negosasyon. At ngayon, ang panibagong strike ng Israel ay maaaring lalong magpahirap sa sitwasyon. Maraming analyst ang nagsasabing posibleng gamitin ito ng mga hardliner sa loob ng Iran bilang dahilan upang maging mas matigas ang kanilang posisyon sa usapang diplomatiko. Maaari nilang sabihin na kahit nagpapatuloy ang negosasyon, patuloy pa rin silang tinatamaan ng mga pag-atake. Dahil dito, maaaring mabawasan ang tiwala sa proseso ng diplomasya. Sa kabilang panig naman, ipinapakita rin ng Israel na hindi sila handang maghintay lamang sa resulta ng mga negosasyon kung naniniwala silang may banta sa kanilang pambansang seguridad. Ito ang isa sa pinakamalaking komplikasyon sa kasalukuyang sitwasyon. Bagamat hindi direktang sangkot ang Estados Unidos sa bawat operasyon ng Israel, ang epekto ng mga pag-ataking ito ay umaabot pa rin sa diplomatic efforts ng Washington. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump, malinaw ang layunin ng Amerika na pigilan ang Iran sa pagkakaroon ng kakayahang gumawa ng nuclear weapons habang pinananatiling bukas at ligtas ang Strait of Hormuz. Ngunit kapag may mga insidenteng tulad nito, nagiging mas mahirap kumbinsihin ang magkabilang panig na magkompromiso. Bukod sa politika at seguridad, mayroon ding epekto ito sa ekonomiya. Kapag petrochemical facilities ang tinatamaan, agad itong pinagmamasdan ng mga investor at energy traders sa buong mundo. Ang Iran ay isa pa ring mahalagang manlalaro sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Kaya anumang banta sa kanilang produksyon ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang produktong may kaugnayan sa enerhiya. Sa mga nakaraang insidente, nakita na natin kung gaano kabilis mag-react ang merkado kapag lumalala ang tensyon sa Middle East. Sa ngayon, wala pang malinaw na indikasyon kung magkakaroon ng agarang ganting atake ang Iran. Ngunit maraming eksperto ang naniniwalang hindi basta-basta palalampasin ng Tehran ang nangyaring ito. Maaaring magkaroon ng diplomatic response, economic response, o maging military response depende sa magiging desisyon ng kanilang pamunuan sa mga susunod na araw. Kasabay nito, hindi rin inaalis ng mga analyst ang posibilidad ng panibagong serye ng operasyon mula sa Israel kung mananatili ang kanilang paniniwala na may mga pasilidad pang sumusuporta sa military capabilities ng Iran. Kaya naman nananatiling mataas ang antas ng alerto sa buong rehiyon. Sa huli, ang nangyaring pag-atake sa Karun Petrochemical Facility ay hindi lamang simpleng pambobomba sa isang industrial site. Isa itong pangyayaring may potensyal na makaapekto sa seguridad, ekonomiya, diplomasya, at maging sa balanse ng kapangyarihan sa buong Middle East. At habang nagpapatuloy ang mga negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, malinaw na bawat missile, bawat airstrike, at bawat military operation ay maaaring magbago sa direksyon ng usapang pangkapayapaan. Para naman sa Pilipinas, mahalagang bantayan ang mga ganitong pangyayari dahil direktang nakaaapekto ang katatagan ng Middle East sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Bilang bansang umaangkat ng malaking bahagi ng ating fuel requirements, anumang pagtaas ng presyo ng crudo ay maaaring magdulot ng mas mahal na gasolina, diesel, pamasahe, at maging presyo ng mga pangunahing bilihin. Bukod dito, libu-libong overseas Filipino workers ang nagtatrabaho sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan kaya anumang paglala ng tensyon sa rehiyon ay maaaring magkaroon ng epekto sa kanilang kaligtasan at kabuhayan. Kaya habang tila malayo ang labanan sa pagitan ng Israel at Iran, ang mga epekto nito ay maaaring maramdaman maging dito sa Pilipinas.